Magandang hapon po sa inyong lahat at isang maligayang araw ng Panginoon at maligayang pagdating dito sa ating Sunday worship service sa Grace Fellowship Church of Alabang. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa pagtitipon na ito ngayong hapon sa ating lokal na iglesia, ang GFC. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating statement of faith sa ating website na gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lamang po na lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng entrance. Pagkatapos po ng ating worship service at ikalulugod po naming sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Ipinagpapatuloy po natin ngayong hapon ang ating pag-aaral sa aklat ng Ecclesiastes o ang mangangaral. At sa araw po na ito, si Pastor Rafi Reyes ay mangangaral mula sa Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 11. Tungkol sa kawalang saysay na mga kaligayahan, kung paano ang mga bagay na ating hinahabol para sa kaligayahan ay sa huli, hindi rin makakapagbigay ng tunay na ligaya. Ihahayag ng ating mga awit sa hapon na ito, ang katotohanan ito at itutuon ng ating mga puso sa Panginoon, ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan at pangmatagalang kasiyahan. Pinapaalala sa atin ng mga awit, 145, 14-16, kung saan talaga nagmumula ang buhay, awa at kasiyahan. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Lahat po ng ating kailangan, bawat awa at kaloob ay nagmula sa mapagpalang kamay ng ating dakilang Diyos. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay po tayong umawit. Ipahayag kung gaano kadakila ang ating Diyos. Awitin natin, How Great.
pong susunod na awit ay My Ransom. Habang inihanda natin ang ating mga puso sa pag-awit, ipinapaalala sa atin ang napakalaking halaga ng ating tagapagligtas at ang ganap na katuparan ng kaniyang gawa para sa kaligtasan. Sabi po sa unang Pedro 1:18-19, na tayo ay iniligtas hindi sa mga panandaliang bagay tulad ng pilak o ginto, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Tayo ay umawit ng may pusong nagpapasalamat, nagagalak sa ating kaligtasan. My Ransom. What fear can overtake my vision? What doubt can overcome my faith? What strife can silence all my singing? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy is indeed heaven's reserve. And what Redeemer so worthy covered sin with such love. And what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What thief can steal my heart's possessions? What power can overwhelm my soul? What shame can silence my confession? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy is indeed heaven's reserve. And what Redeemer so worthy covered sin with such love. And what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What light can sever what is certain? What storm can wash away my hope? What thread of death can take my freedom? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve. And what Redeemer so worthy covered sin with such love. And what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid my ransom. Marcos 8:36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Ang ating mga puso ay hindi nilikha upang kumapit sa mga bagay, kundi upang maging pag-aari na nag-iisang dakila. Si Kristo mismo ang ating tunay na kayamanan
ang ating bahagi at ang ating mana. Sa pag-awit ating ipahayag, my worth is not in what I own. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Two wonders here that I confess, my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. My soul is satisfied in Him alone. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, Kabanata 39, talata 5 hanggang 13. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay ng bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo na walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalaman kung sinong magtitipon.
At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Iligtas mo ako sa lahat ng aking mga pagsuway. Huwag mo akong gawing katuyaan ng hangal. Ako'y pipi. Hindi ko ibinubuka ang bibig ko, sapagkat ikaw ang gumawa nito. Paghampas sa akin ay iyon ang tigilan. Ako'y bugbog na nasa mga suntok ng iyong kamay. Kapag pinaparusahan mo ang tao na may pagsaway sa pagkakasala, iyong tinutupok na gaya ng bukbok ang mahalaga sa kanya. Tunay ng bawat tao isa lamang hininga. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking panalangin, at yung dinggin ang aking daing. Huwag kang manahimik sa aking mga luha, sapagkat ako'y dayuhan na kasama mo. Isang malalakbay gaya ng lahat ng aking mga ninuno. Ilayo mo ang iyong tingin sa akin upang muli akong makangiti bago ako umalis at mapawi. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at may kapamahalaan sa lahat, iniaalay namin ang papuri, ang pagsamba, at pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. Pinupuri ka namin sapagkat sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ay pinagsama mo muli kami sa lugar na ito upang pagsaluhan ang iyong mga salita. Salamat palagi sa kagutuman na inilagay mo sa aming kaluluwa, sa pakikinig ng iyong mga salita, sa pananalangin sa isa't isa, sa pagsamba at paglilingkod para sa kaluwalhatian ng aming Panginoon. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na kalakasan, sa iyong karunungan, at nagpapasalamat din po kami sapagkat bibigyan mo kami ng kaunawaan tungkol sa iyong mga salita. Salamat sa mga kapatiran sa Grace Fellowship Church na makaka-fellowship sa araw na ito. Panginoon, salamat sa pag-iingat niyo sa kanila nitong nagdaang mga araw ng bagong taon. Salamat, Panginoon, sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay ginugusto at kinauuhawan ang iyong makapangyarihang salita at ang patuloy na pagbabago mo sa aming mga buhay. Panginoon, mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Kaawaan niyo ang inyong lingkod na siyang magpapaliwanag ng mga talata na aming binasa at babasahin pa. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo ang aking mga kapatiran habang nagpapatuloy sa gawain, habang hinihintay ang muling pagparito ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Nawa po, ang mga salita mong ito ay patuloy na magbigay liwanag sa amin, magbigay ng katatagan sa amin. Ang mga salita mong ito ay magbigay ng malawak na pangunawa sa amin tungkol sa buhay habang naririto pa kami sa mundo po na ito. Tulungan niyo rin kami, magkaroon kami ng tamang prioridad na nagmumula sa Diyos at hindi nakabatay sa kagustuhan ng mundo pong ito. Nawa po ang mga salita mo na aming mapapakinggan ay lalong magbigay sa amin ng karunungan, magbigay sa amin ng lakas upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging kagamit-gamit, maging iyong mabuting kasangkapan para sa iyong kaharian. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Nadalangin namin ang lahat ng gawain ng Grace Fellowship Church sa buong taon na naman po na ito. Nawa po, samahan mo kaming magtagumpay, samahan mo kaming magawa namin na may kaayusan para sa ikatatatag at ikalalago ng aming buhay espiritual upang lalo kaming maging epektibo sa iyong gawain. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari po ba tayong tumayo
bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ang ibinigay po sa aking mga talata ay matatagpuan sa mga ngaral, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 11. Basahin ko po ito. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan. Magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Siniyasat ng aking isipan kung paano pasasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking isipan at kung paano maging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng tao sa silong ng langit sa iilang araw ng kanilang buhay. Gumawa ako ng mga dakilang gawa. Nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malaking ari-arian ng mga bakahan at mga kawan, higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Kumuha ako ng mga mang-aawit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Kaya't naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Nang magkagayoy minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, makakaupo na po tayong lahat. So, ang pamagat po ng mensahe, ang natuklasan ni Solomon tungkol sa kasiyahan dito sa lupa. Pagkatapos po na mapatunayan na ang sekular na karunungan ay walang kahigitan sa kahangalan sa pagdadala ng tunay na kaligayahan sa tao, hinangad ni Solomon ang kanyang kaligayahan sa ibang paraan at ibinibigay ang kanyang sarili sa masayang kasiyahan. Sa hangarin na ito ni Solomon, nagpasya na subukan ang kanyang sariling puso upang makita kung paano siya tutugon sa dalawang napakakaraniwang karanasan sa buhay. Una, sa kasiyahan, at ikalawa, sa kanyang ginawa. Alamin po natin kung ano ang punto at dulo. Ano ang puno at dulo ng eksperimento na ito? At paano umusad ang eksperimento? Simulan natin sa unang punto, sa mga talatang 1 hanggang 3. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan. Magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan.
aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan at sa kasayahan, anong halaga nito? Siniyasat ng aking isipan kung paano pasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking isipan at kung paano maging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng tao sa silong ng langit sa iilang araw ng kanilang buhay. The first point is, wala ang tunay na kasiyahan sa makamundong pagpapakasasa. Nang sabihin po ni Solomon sa verse 1, na sinabi ko sa aking sarili, walang duda na ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang nasa. May naiisip siya at nararamdaman na ginugusto o kinauuhawan ng kanyang puso. Tungkol saan ito? Sabi niya, susubukin ko ang kasayahan. Tatangkain niyang mahanap, mag-eksperimento tungkol sa kasiyahan. Isang uri ng kasiyahan na masasalamin sa isang taong sa kanyang kalooban ay may pagdiriwang. Example, tulad ng kasiyahan na masasaksihan sa isang masayang handaan. Opo, isang masayang handaan na idinaraos tulad ng pagdiriwang ng isang taong nagkamit ng tagumpay matapos niyang masaksihan yung pagkatalo nung kanyang katunggali o kaaway sa anumang larangan. Yan, parang championship ng basketball ito. No? Last 2 minutes, nagkakagulo na yung mga tao, lamang na ng 3 eh. Oh. At pagkatapos tumunog na ang buzzer, nanalo. Sobrang saya, naliligo ng champagne. Pagkatapos nun, ano na? Ito yung ideya nito. Subalit ano ang sinabi niya pagkatapos? Mapagbigyang tuklasin ang ninanasan niyang ito. Sabi niya, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Mas gusto ko ang pagkasabi sa salitang English sa kanyang entrada. Sa isang version ay ginamit ang salitang behold. Sa isang version ay ginamit ang salitang but surely. Sa pagsulat sa paraang patula ng isang sumulat ay ipinapahayag niya yung kanyang intensyon na pukawin ang pakiramdam at upang kunin ang buong atensyon nung mambabasa na muni-munihin ng may kaseryosohan ang kanyang paksa na kanyang inilalahad. Ano ba ang sinasabi ng sumulat sa dulo ng talatang 1? Ang sabi niya, walang kabuluhan. Ang natuklasan sa kanyang pag-eksperimento ay isang katotohanan na ang kasiyahang dulot ng sanlibutan ay lumilipas at hindi nagiging kasiya-siya sa dulo. Ano po ang gustong ipahiwatig sa ating mga mananampalatayang Kristiyano nitong verse 1? Na ang mga mananampalatayang Kristiyano na katulad natin ay dapat makatagpo ng kasiyahan sa Diyos sa halip na patuloy na magsikap para sa higit pang makamundong mga karanasan o mga bagay.
Sabi sa mga awit, 37, mga talatang 4 hanggang 6, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya, at Siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakinangin niyang gaya ng liwanag, at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Anong sinasabi nitong awit 37:4-6 na ito? Na ang paghahanap ng tunay na kagalakan, na ang paghahanap ng tunay na kasiyahan, na ang paghahanap ng pagtatalaga ng sarili sa Diyos mismo ay nagiging sanhi ng ating mga hangarin na umayon sa kalooban ng ating manlilikha na humahantong sa katuparan ng pananabik at hindi kinakailangan umasa sa makamundong pagnanasa. Ano po ang gustong ipahiwatig sa mga hindi pa mananampalataya? Baka mayroon dito na wala pang siyang personal na relasyon kay Kristo. Anong gustong sabihin itong talata na ito? Sa iyo, na ang paghahangad ng pangmatagalang kasiyahan, kagalakan, kaligayahan, at sukdulang kahulugan sa makamundong kasiyahan ay hahantong sa pagkadismaya, kahangalan, at kabiguan. Sabi sa unang Juan 2:17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Etong 1 John 2:17 ay nangangailangan ng desisyon na ilalagay mo ba ang iyong pagmamahal sa mga bagay na pansamantala, sa makamundong sistema, na sigurado namang maglalaho, o ito ba ay ilalagak mo sa walang hanggang layunin ng Diyos na nag-aalok ng walang hanggang buhay sa iyo. Tapos na po tayo sa kung ano ang natuklasan ni Solomon sa pagpapakasasa sa sanlibutan na ito. Marahil sa unang pagkakataon, nakaramdam nga ang guro si Solomon ng saya. Subalit kinalaunan, lumipas rin at hindi na naging kasiya-siya. Ngayon, ipagpatuloy natin ang verse 2. Ang sabi niya, aking sinabi tungkol sa halakhak. Ito'y kalokohan at sa kasayahan, anong halaga nito? Dito po sa verse 2, ay binanggit naman niya ang tungkol sa, sinasabi niya tungkol sa halakhak. Ano ba ang halakhak na sinasabi dito? Ang halakhak na sinasabi dito ay konektado sa kahangalan ng tao. Tumatawa na may pagdiriwang na hindi naman talaga nag-uugat sa karunungan at gawa ng makapangyarihang Diyos. Maraming ganito. Masaya, pero hindi nakaangkla doon sa wisdom ng Panginoon. Doon sa kapangyarihan ng gawa ng Diyos. Etong halakhak na ito, mga kapatid, ay maingay lang ito.
at walang silbi. Ang sabi dito ng sumulat, ito'y kalokohan. Inulit ito ng sumulat nang sabihin niya ng ganito kinalaunan pa sa susunod na mga chapter, particularly sa mga ngaral, chapter 7, verse 6. Ang halakhak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy, walang kabuluhan. Samantala nang sinabi po naman na at sa kasayahan anong halaga nito, ang ibig niyang sabihin ay na kung ang halakhak at kasiyahan ng magiging batayan natin para lang masabi natin na nakamit na natin ang pinakalayunin sa buhay na ito po ay walang kabuluhan, pansamantala, at ang dulo ay walang kahulugan. Meaningless. Sapagkat ang kasiyahang nakabatay sa mga bagay ng sanlibutan, hindi talaga ito makapaggagarantiya sa iyo at sa akin ng pangwalang hanggang kaligayahan. Ang totoo nito, sino mang sasandal sa ganitong paraan ay hahantong at hahantong sa kanyang kawalan at kabiguan. Walang life fulfillment. Sigurado doon, kabag. Maraming mga tao, tawa ng tawa, wala namang kwenta pinagtatawanan, lalo na yung mga nagmamarites dyan, nag-uumpukan. Ingay lang, parang kaldero na kinukuskus. Ano po ang gustong ipahiwatig sa atin ng verse 2? Sa ating mga mananampalatayang Kristiyano. Pinapahiwatig sa atin ng talata na ito na kahit na ang matinding kaligayahan, kahit na ang matinding kasiyahan dito sa lupa ay nagwawakas. Hindi rin ito makapag-iiwan ng pangmatagalang kahulugan para sa iyo at sa akin. Ni hindi makapaghihikayat ng pagtawid tungo sa matatag na espiritual na kasiyahan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Tandaan, may babala ang Diyos sa mga taong nabubuhay sa walang tarus na pagsasaya. May babala ang Diyos sa kanyang mga salita sa mga taong walang habas na kasiyahan ang kanilang ginagawa. Sabi sa Galatia 5:21, gusto ko pong mentionin ang salitang yan, walang habas na pagsasaya. Ang unang binanggit yan, pagkainggit. Maraming mga mainggitin kapag nag-umpukan sila, nagtatawanan sila, at ang kanilang pinagkukwentuhan at ginagawang pulutan ay yung taong nililibak nila. Ang saya nila. May kwenta ba ang saya na yon? Wala. Yung iba, paglalasing. Gaya ng ginagawa ko dati nung hindi pa ako Kristiyano. Bibili ng pulutan, bibili ng gin bilog, uupo, magtawanan, inuman, kwento ng kwento, wala namang kwenta. Sabi ang babala, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito, yung walang habas na pagsasaya, yung walang tarus na pagsasaya, ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano naman po ang gustong ipahiwatig nito sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga wala pang Kristo sa buhay nila? Na kung saan tinawag ng mga ngaral ang pagtawa na kalokohan o kabaliwan at isang kasiyang walang silbi, ito po ay nagpapahiwatig para sa mga hindi mananampalataya na ang paghahangad ng kaligayahan
sa pamamagitan lamang na makamundong hangarin tulad ng kayamanan, katanyagan, kasiyahan, kaalaman, ay humahantong sa sukdulang kahangalan at kapahamakan. Anong sabi sa Lucas 9:25? Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Prinsipyo, ang pagdepende sa halakhak at kasiyahan bilang pangunahing layunin ng buhay ay itinuturing na kamangmangan. Dahil hindi naman nito tinutugunan ang mas malalim na katotohanan. Hindi naman nito pinupunuan ang kahulugan at hindi naman nagbibigay ng kabuluhan ng buhay. Hindi nga ito makapag-aalok ng tunay at pangwalang hanggan na kaligayahan. Ano po ang hamon sa atin dito? Paano mo matitiyak na ang iyong paghahangad ng kasiyahan ay hindi nakakaabala sa iyong espiritual na paglago at maging sa iyong relasyon sa Diyos? Balikan natin uli kung yung mga ginagawa nating pagsasaya ay nakakatulong ba talaga para lalo tayong lumago spiritually, para lalo tayong mamunga spiritually, para lalo tayong lumalim sa pagkakilala sa Diyos. Kung matagpuan natin ang ating sarili na ang kasiyahang pinaggagawa natin sa buhay na ito ay naglalayo na sa atin sa Diyos, pinupuro lang mga utak natin tungkol sa kalooban ng Panginoon, importanteng humingi tayo ng tulong sa Diyos para matigil tayo sa maling kasiyahan na iyan. Tapos na po tayo sa talatang 2. Nawa kung nagiging masaya man tayo, sana yung may kabuluhan naman. Hindi yung halakhak na bunga ng gawang kahangalan, halakhak na bunga ng pagkakaroon ng kasiyahang hiwalay sa Diyos. Hindi yung kapatid. After all, tayo namang mga tao, may mga tao kasing hindi naman sila palatawa, pero masaya sila. May mga tao namang laglag ng pustiso sa katatawa napakalungkot naman. Tayo, ang kasiyahan natin, nasa Panginoon. Punta tayo sa verse 3. Siniyasat ng aking isipan kung paano pasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking isipan at kung paano naging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa silong ng langit sa iilang araw ng kanilang buhay. Yung pong pandiwang salita na siniyasat ay nagpapahiwatig ng pagkilos ng isang tao tungo sa isang maingat na pagtuklas, pagmamanman, o pagsisiyasat ng isang bagay, lugar, o relasyon, o sitwasyon. Hindi ito maituturing na casual. Ito ay intentional o isang sadyang paghahanap na kung saan ay tumitimbang ng katibayan at gumagawa ng konklusyon. Sa buong banal na kasulatan, ang salita ay mula sa pisikal na pagmamanman sa sarili hanggang sa moral na pagsusuri sa sarili
na nagbubuklod sa mga tema ng pagsaliksik, pag-unawa, at pagpapasya. Dito, intensyonal na tinutuklas ng guro ni Solomon ng mga ngaral ang tungkol sa kasiyahan dito sa silong ng langit. Silong ng langit is lupa. At sa kung paanong paraan, ang sinabi ay kung paano ko pasasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Malinaw na ang eksperimento ni Solomon na tuklasin ang kasiyahan sa sanlibutan na ito sa pamamagitan ng alak habang nasa kanya ang karunungan ng Diyos. Alam po ninyo, nakasanayan na ni Solomon na makahanap ng kahulugan sa buhay sa pamamagitan ng nadaramang kasiyahan. At isa na rito ay pagpapakasasa sa alak at iba't iba pang kasiyahan habang hawak-hawak pa ang karunungan. Sa maghuhuli, ano ang natuklasan ng guro? Nalaman niyang hindi ito effective. Hindi talaga makapagbibigay ng pangmatagalang kaligayahan ng alak. Sa una lang, mula doon sa pagbabalak, pag may alak, may balak. Okay? Pagbili, paghimay ng binili mong dilis para gagawin mong kilawin, hanggang sa pag-upo, hanggang sa pagkwentuhan, doon yun masaya. Tama ba, Kuya Crisitoto? Galing ako doon eh. Doon masaya. Pero pag medyo maoy ka, pag nalasing ka, naiiyak ka. Pero mostly, masaya. Pero magtatapos yun pag uwian na at nakatulog ka na. Pag gising mo sa umaga, marunong ka rin mag-pray. Marunong din ako mag-pray, Lord, hindi na ako uulit. Di na masaya eh, kasi masakit sa ulo yung hangover eh. Of course, maliligo, at pag nakaligo, hihigop ng mainit na sabaw. Pag nakahigop ng mainit na sabaw, lipas na naman. Balik na naman uli. Nakabanlaw na eh. Pero yun ang cycle nito. Sa una masaya, sa dulo, hindi na. Masakit sa ulo. At ang pinakamasakit dito na karanasan ko, may maniningil na sa iyo kinaumagahan. Kasi nagkautang ka na doon sa tindahan eh. Salamat na lang, binago ako ng Diyos. Di sana kami nagkakilala ni Kuya Shad. So, ngayon, dito, sa maghuhuli, hindi effective. Binibigyan diin na ang tunay na kasiyahan ay mayroon talagang tunay na pinagmumulan. Yung tunay na kaligayahan na hinahanap mo, mayroon talagang pinagmumulan. Wala doon sa debote. Wala doon. Kasi na-experience ko na yun eh. Meron din ako dating Kristo. Ganyan. Okay? Pag may Kristo ka, may cross ka rin. 3:25, ihahagis mo pataas, tawag doon karakrus. So may Kristo ka na, may karakrus ka pa. Hindi yun yung makapagbibigay ng kasiyahan. May tunay talagang pinanggagalingan ang tunay na kaligayahan. At walang iba, kundi ang Diyos. Ang Diyos. At ang tanging paraan ay magsisimula sa isang uri ng buhay na nakasentro sa Diyos. Hindi sa paglalagak ng sarili sa anumang mayroon sa mundong ito. Again, mga kapatid, ano ba ang tama para sa atin ngayon? So sa mga kabataan, huwag nyo nang pag-eksperimentuhan ang buhay. Andyan ang Bible na eh, hayag na eh. Baka mamaya mag-i-eksperimento pa, paano pa ba ako magiging masaya? Nako,
Wala na ang ibang magbibigay ng kasayahan sa mga agresibong mga kabataan at mga mapupusok. Bumalik ka sa Bible study ng Crossroads. Tama po ba? Balik sa Bible study. Tayong mga nasa dapit hapon na ng buhay, haba na ng ating mga eksperimento eh. Marami na tayong natuklasan. Pero again, sa dulo, andyan na yung Bible. Huwag nyo nang gayahin si Solomon. Tama na, nalaman natin na nag-eksperimento minsan ng napakarunong na tao, napakayaman na tao, napaka-maimpluwensyang tao. Tama nang malaman natin na nadiscover niya na hindi pala matatagpuan yung tunay na kaligayahan sa mundong ito at sa mga bagay sa mundong ito. Dahil may tunay talagang pinanggagalingan ito. So ano ba ang tama para sa atin ngayon? Ang tuklasin ng kasiyahan na puspos ng espiritu ng alak? O tuklasin ang kasiyahan na puspos ng karunungan ng Diyos? Siyempre, ang tanong na ito ay masasagot natin ng diretsyo kung may natitira pa tayong katinuan sa isip natin. Malinaw na ang sagot dito ay ang mapuspos ng karunungan ng Diyos, ang tamang paraan. At saan tayo babalik ngayon dyan? Sa salita ng Diyos. Dahil yun ang makapagsasabi ng tiyak. So meron ka ng Holy Scriptures, meron ka ng Holy Spirit, ewan ko kung hindi ka pa makatagpo ng tunay na kaligayahan. Ang problema dito, sa naging eksperimento ni Solomon ay tinuklas nga niya. Ang kasiyahan habang ang karunungan naman ng Diyos ay nasa kanya. Ngunit sa kabilang banda sa mali namang gawang paraan. At sino ang taong makakagawa nito? Uulitin natin, ang taong kinokontrol ng kanyang kahangalan. Sapagkat ginawa nito ang pagtuklas habang sinusubukang panatilihing ginagabayan ng karunungan ng kanyang isip, na nagsisikap na maunawaan kung ano ang tunay na mabuti para sa sangkatauhan sa ilalim ng araw. Nagsawa na ako sa iba-ibang inuming alak eh. Alam mo kung anong sinubukan ko sa maghuhuli? Baygon na eh. Gumuguhit eh. Sabi ko, masubukan nga ito. At ano kaya? Maiba naman. Iba? Sobrang mainit sa dibdib. So again, wag na tayo mag-eksperimento. Ang kailangan na natin, hanapin mo yung mga area ng Bible study mo, umattend ka doon. Dahil yun ang makapagsasabi kung nasaan ang tunay na kaligayahan. Ano ang gustong ipahiwatig sa mga mananampalatayang Kristiyano nitong verse 3? Kumpara sa panandaliang kasiyahang makakamtan dito sa lupa, si Jesucristo ay nag-aalok ng tunay na kagalakan, layunin at buhay na walang hanggan na nagbibigay kasiyahan sa walang hanggan na inilagay ng Diyos sa puso ng tao. John 15:11, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan. Sabi ni Jesus, ang aking kagalakan, hindi kagalakan o kasiyahan ng devote. Hindi kagalakan o kasiyahan binibigay sa iyo ng laman ng iyong bank account. Upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, ang inyong kagalakan ay malubos. 1 Peter 1:8-9, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak, na may galak na hindi maipaliwanag. Wow! Meron pala tayong ganitong kagalakan eh. At puspos ng kalawalatian na inyong tinatanggap, ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Doon sa mga hindi mananampalataya, anong gustong ipahiwatig nito?
sa iyong wala pang relasyon kay Kristo. Ang mga hindi mananampalataya ay madalas na nasisiyahan sa mga karanasan tulad ng party-party, inuman, libangan. Okay? Kung ikaw ay nagtatalpak pa dyan, nagsasabong ka pa sa iyong cellphone, tigilan mo na yan. Walang katuturan at pinatutunguhan dyan. Galing na ako dyan. Maniwala ka. Nag-i-enjoy, nag-iisa sa kwarto, bubukas ng porno. Tigilan niya na yan. Mali ang kasiyahan na yan. Dahil may pagsusulit dyan. Kasiyahan na magsusulit ka. Iminumungkay ng mga ngaral 2:3 na ang mga ito ay panandalian lamang. At ang paunang kilig ay mawawala rin na nangangailangan ng higit na bigat para sa parehong epekto na humahantong sa pagkaalipin at kawalang kasiyahan. So kung nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, sabihin mo sa katabi ngayon, pansamantala lang ang kilig niyan. Hingin natin sa Panginoon, matigilan natin yan. Ano po ang prinsipyo dito? Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagkakilala at pagkatakot sa Diyos. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagkakilala at pagkatakot sa Diyos. Sabi ng mundo, sabi ni Satanas, boring ka naman. Baka mamaya, paglabas mo dyan, boring ka naman, mag-bar hopping ka naman. Para maiba ka naman. Wala ka nang ibang ginawa, kundi diyan ka na lang palagi sa Women of Grace, balik-balik ka dyan. No? Again, mga kapatid, doon po talaga ang tunay na kasiyahan. Ano po ang hamon? Tanong natin sa sarili natin, ang akin bang kasalukuyang uri ng pamumuhay? Yung mga ari-arian ko, yung ini-enjoy kong kaginhawahan, yung mga libangan ko, ay naaayon pa ba sa kaharian ng Diyos? O ito ba ay labas na sa kalooban ng Diyos? Kung naaayon pa yan sa kalooban ng Diyos, makabuluhan yan. Makahulugan yan, may walang hanggang halaga yan. Pero kung labas na yan sa kalooban ng Diyos, nanganganib ka. Nanganganib tayo. At malungkot, masaya nga tayo sa mga bagay na inaalok sa atin ng mundo. Pero ang dulo ay isang malungkot na buhay ang pagtatapos. Sa kabuuan, ang kabanatang 2, talatang 1-3 ay sinasabi, hindi lahat ng kasiyahang madarama ay may garantiyang pangmatagalan. Hindi lahat ng kasiyahang madarama sa mundong ito ay may garantiyang pangmatagalan. Ibig sabihin, mayroong kasiyahan na maaari mo maramdaman ngayon, ngunit ito ay may pansamantalang dulot lamang at agara namang nawawalan ng halaga at kahulugan. Ang ganitong kasiyahan ay hindi ito gumagawa ng anumang bagay na permanente o kasiya-siya sa huli. Sa halip, ang paghahangad pa nga ng pansamantalang kasiyahan na ito ay nagbubunga ng isang hungkag, hangal na buhay. Ang buhay nating mga Kristiyano ay hindi nakasalig sa prinsipyo ng hedonismo, na ang mga kasiyahan ay maaaring mga bagay tulad ng drugs, sex, rock, music, etc. Mga kapatid, Kristiyano tayo.
Hindi tayo nakaangkla sa pananampalatayang hedonism. Tapos na po tayo sa naging eksperimento ni Haring Solomon sa makamundong kasiyahan, kung saan hinahangad niya ang kagalakan sa pamagitan ng pagtawa, alak at pagpapakasaya, pagpapakasasa, ngunit natagpuan itong walang laman. Empty. Tulad ng paghawak lamang sa hangin, uusok na nabigong magbigay ng pangmatagalang kasiyahan o kahulugan sa buhay. Sa kabila ng kanyang karunungan at malawak na pagkukunan, natuklasan niya na ang pisikal na kasiyahan ay lumilika lamang ng higit na pagnanais at nag-iiwan ng isang pakiramdam na hindi nasisiyahan ang sinuman, na itinatampok ang kanilang tunay na pagiging walang kabuluhan at ang pangangailangan na maghanap ng mas malalim na layunin. Puntahan natin ang verses 4 to 8. Gumawa ako ng mga dakilang gawa, sabi ni Solomon. Nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng tipunan ng mga tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping babae, lalaki at babae at nagkaroon ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malalaking ari-arian ng mga bakahan at mga kawan. Higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Kumuha ako ng mga mang-aawit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Yan. 1,000. Point number 2. Wala ang tunay na kasiyahan sa inimpok na kayamanan at dakilang nagawa sa lupa. Kung sa nauna nating pagtalakay, ay ipinahayag ni Solomon ang kanyang pagnanasa ng laman. Natuklasin ang kasiyahan. Dito po sa verses 4 to 8, ay patungo na si Solomon sa pagnanasa ng kanyang mga mata at pagmamataas ng buhay na kalugod-lugod ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Sinimulan niya sa talatang 4 sa pagkasabi ng ganito, gumawa ako ng mga dakilang gawa, nagtayo ako ng mga bahay, at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Sinasabi dito ni Solomon, ang ideya ng paghahangad ng mga personal na mga mabubuting nagawa niya, na sa tingin niya at maging yaong mga pisikal na katibayan na nagawa niya, tulad ng pagtatayo ng mga malalaking bahay at pagkakaroon ng malawak na taniman ng ubasan at iba pa. Anong gustong sabihin ng talata na ito sa mga Kristiyanong katulad natin? Itong Mangangaral chapter 2 verse 4 ay nagpapaalaala sa mga Kristiyanong mananampalataya na tulad natin, na bagamat maaari tayong makagawa ng mga gawaing masasabi nating dakila sa ating buhay ayon sa paningin natin at sa paningin din ng iba. Subalit ang mga pagsisikap na ito ay magkakaroon lamang ng pangmatagalang halagayan kung ang pinag-uugatan nito ay may kaugnayan sa isang buhay na nakaangkla sa kaloob sa ating pananampalataya, makadiyos na hangarin, at sa isang mataimtim na relasyon sa Diyos na tumawag sa atin sa kaligtasan at paglilingkod. Kung walang kaugnayan ng ating kasiyahan sa Diyos, ang mga ito ay para lamang damo na natupok o matutupok sa
apoy. Mateo 6:19-20. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bokbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bokbok at ang mga kalawang ay hindi makakapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok na makakapagnakaw. Unang Timoteo 6:17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ano ang gustong ipahiwatig sa mga hindi pa mananampalatayang Kristiyano dito? Ang di mananampalataya na nabubuhay sa ganitong batayan sa ilalim ng araw ay nahaharap sa pinakahuling konklusyon na ang kanilang trabaho, mana, ay walang kabuluhan dahil ang kamatayan ang nagtatapos sa lahat at hindi nila maaring dalhin ang kanilang mga tagumpay sa pag-alis nila sa mundong ibabaw. Kahit ikaw pa ang may pinakamalaking deposito dyan sa BDO, mamamatay ka, iiwan mo yun. Tatapusin ng kamatayan yun. Kahit mapasa iyo pa itong buong Alabang, sooner or later you will die. So again, mga kapatid, anong gustong ipahiwatig doon sa mga hindi mananampalataya nitong talata na ito? Ang di mananampalataya na nabubuhay sa ganitong batayan, sa ilalim ng araw, at sabi ko, saan na ba ako? Sa pinakahuling konklusyon na ang kanilang trabaho at pamana ay walang kabuluhan dahil ang kamatayan nga ay tatapusin ito. At binasa ko nga, etong Luke 12:16-20, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namumunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking dating warehouse, ang aking kamalig, at magtatayo ako ng mas malaki, at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, oy, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Hangal! Sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi naman mayaman sa Diyos. Ngayon, tunguhin natin ang verse 5. Gumawa ako para sa sarili ko ng halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Sinasabi dito na ang mga dakilang personal na tagumpay at ang paghahangad ng karangyaan, tulad ng pagtatayo ng mga nakakamanghang hardin at mga parke na puno ng lahat ng uri ng mga puno at prutas sa huli, ay nabigo pa rin na makapaggarantiya ng pangmatagalang kasiyahan o tunay na kahulugan sa buhay ng isang tao. Kung mananampalataya ka, anong sinasabi ng verse 5? Para sa mga tunay na Kristiyanong mananampalataya, ang implikasyon ay ang tunay na layunin at kahulugan ay matatagpuan lamang
sa pamamagitan ng isang makatotohanang kaugnayan sa dakilang manlilikha. Mangangaral, chapter 12, verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun. Kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, anong gusto niyang ipahiwatig sa iyo dito? Ang mga hindi mananampalataya ay madalas na naghahanap ng kaligayahan, sa kasiyahan, mga ari-arian, at mga karanasan. Pinapakita ng mga ngaral na ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng kasiyahan, ngunit ang kagalakan ay panandalian at sa huli ay hindi na masaya ang magiging resulta. In verse 6, gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. Pag pinansin niyo po, gumawa ako. Ito ang patuloy na entrada ng pananalita ni Solomon hanggang dito sa verse 6. At sa pagkakataon na ito, ano naman ang sinabi niyang ginawa? Gumawa siya ng sarili niyang tipunan ng tubig. Inilalarawan po ang detalyadong project ni Haring Solomon. Mukhang si Haring Solomon ang may flood control project. Okay. Ang pagtatayo ng malalaking sistema ng tubig at mga kagubatan upang patubigan ang malalawak na lupain na nagpapakita ng kanyang napakalaking kayamanan at tagumpay. Ngunit sa loob ng konteksto ng aklat, itinatampok nito ang sukdulang kahangalan at kawalang kabuluhan ng paghahanap ng pangmatagalang kahulugan sa gayong mga dakilang material na hangarin. Dahil ang mga makalupang kaluwalhatiang ito sa kalaunan ay kumukupas, iniiwan sa iba, pinapamana kay Vince. O nabigong-bigyang kasiyahan ang naisin ng kaluluwa. Anong gustong ipahiwatig ng verse 6 sa mga Christian? Dapat tingnan ng mga mananampalataya ang kanilang mapagkukunan at ang mga nagawa bilang mga kasangkapan para sa layunin ng Diyos. Sa halip na nagtatapos sa kanilang sarili, ang kakayahang bumuo at magkamit ng kayamanan ay isang responsibilidad sa pangangasiwa ng mga mapagkukunan ng Diyos upang pagpalain ng iba at higit sa lahat ay parangalan siya. 1 Corinthians 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. At tayo'y para sa Kanya at may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Anong sinasabi nito sa mga hindi pa mananampalataya? Na ang paghahangad ng sukdulang kahulugan sa pamamagitan ng makamundong pag-iipon ay humahantong sa sukdulang kahangalan, isang pansamantalang mataas na sinusundan ng malupit na katotohanan ng kamatayan, kung saan ang lahat ng mga ari-arian at ang mga nagawa ay naglalaho na nagpapatingkad sa kawalang kabuluhan ng isang buhay na nabuhay sa ilalim ng araw na walang Diyos. In verse 7, ako'y bumili ng aliping lalaki at babae. Nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng malalaking ari-arian, ng mga bakahan, mga kawan, higit kaysa sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Anong ibig sabihin nito? Si Haring Solomon, inilalarawan dito na nagtamo ng napakaraming material na kayamanan, mga tagapaglingkod, mga alagang hayop, higit pa sa lahat ng nauna sa kanya, na naglalarawan ng kanyang paghahangad sa makasanlibutang mga ari-arian at kasiyahan bilang isang landas patungo sa katuparan ng kanyang ninanasa. Ano pong gustong sabihin sa atin dito bilang simbahan?
Dapat matutunan nating mga mananampalatayang Kristiyano na ang walang hanggang kagalakan at layunin sa buhay ay matatagpuan sa pagkakilala at pagtatamasa ng biyaya sa relasyon sa Diyos at hindi sa pag-iipon ng pansamantalang bagay sa sanlibutan na ito. Ang makalupang mga hangarin, kahit na ang mga ingrande ay nabibigo upang bigyang kasiyahan ng pananabik ng kaluluwa. Awit 16:11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasayahan magpakailanman. Sa mga hindi mananampalataya pa sa ngayon, ang mga hindi sumasampalataya kay Kristo ay maaaring makakita ng pansamantalang kasiyahan at isang pakiramdam ng tagumpay sa pag-iipon ng kayamanan, ari-arian at katayuan sa buhay, gaya ng ginawa ni Haring Solomon. Gayunpaman, ang kasiyahang ito'y panandalian at hindi tumutugon sa mas malalim na pananabik ng immaterial na pagkatao ng isang tao para sa layuning makahulugan at may kabuluhan. Immaterial, your soul and your spirit. At para lubusin pa ang kanyang sariling pagsisikap na matuklasan ang tunay na kahulugan ng kasiyahan at saan ito matatagpuan, sabi niya sa verse 8, nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga lalaki at ng mga lalawigan. Kumuha ako ng mga aawit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Pinapakita dito na nakapag-ipon si Solomon ng napakaraming kayamanan, kasama na ang pilak at ginto at ang katangi-tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan na nagpapakita ng labis na kasaganaan sa material na bagay. Pinursige rin niya ang mga kasiyahan tulad ng musika. Kaya nga mayroon siyang binabanggit sa talata na ito na mga mang-aawit na mga lalaki at mga babae at mga kaluguran ng mga anak ng mga tao na kadalasang tumutukoy sa mga asawa, karangyaan at lahat ng anyo ng makalupang kasiyahan. Anong gustong sabihin nito sa mga mananampalatayang Kristiyano? Ang mga ngaral, chapter 2, verse 8 ay nagtuturo sa mga Kristiyano, tamasahin. Tamasahin natin ng may katalinuhan ang mga pansamantalang pagpapala ng Diyos ng may karunungan at pasasalamat. Ngunit iangkla ang pag-asa at pagkakilanlan sa Kanya lamang bilang Diyos at hindi sa panandali ang pag-iipon ng makalupang bagay o kasiyahan. Lucas 16:9, at sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ang kanilang tanggapin kayo sa mga walang halahanggang tahanan. Ano po sinasabi nitong verse 9 ng Luke chapter 16? Sinasabi po dito ay ang paggamit ng pansamantalang kamayamanan sa mundong ito nang may katalinuhan at bukas palad upang isulong ang kaharian ng Diyos. Itinuturo dito ang tungkol sa pamumuhunan ng pansamantalang mga ari-arian sa lupa para sa pangmatagalang espiritual na relasyon at makalangit na mga gantimpala. Sinasabi nito ng talatang 8 sa mga hindi pa mananampalataya na ang pagsusumikap para magkamal ng kayamanan, kasiyahan at karangyaan para maibsan ang nasa ng pansariling kasiyahan. Sa huli, ito ay magreresulta ng isang pakiramdam ng kawalan ng kahulugan, pagkabigo at kawalan ng kabuluhan sa maikling buhay na ito. Sa kabuuan, chapter 2 verses 4-8, na kahit na ang pinakadakilang mga nagawa ng tao at inipon sa mahabang panahon sa mundong ito, tulad ng kayamanan, karangalan, katanyagan,
at anumang mayroon ng mundong ito, hindi pa rin ito makapagbibigay ng pangmatagalang kasiyahan o kahulugan sa buhay, yamang kung sa simula pa lamang ay hiwalay ka na sa Diyos. Tandaan, walang kahulugan, walang kabuluhan ng anumang nakamtan mula sa ang maging saligan at motibasyon ay sariling nasa ng mata, nasa ng laman, at pagmamalaki sa mundong ito. Kung gusto mong subukan ang sistema na ito, mabubuhay ka sa pagkakasala, kapatid, at mauuwi ang lahat sa kapahamakan. Prinsipyo, ang malaking naipon na bunga ng pinagpagalan at mga makamundong tagumpay ay hindi sapat para makapagbigay ng pangmatagalang kahulugan at tunay na kasiyahan sa buhay. Hamon, naranasan mo na bang habulin ang isang bagay na akala mo ay magpapasaya sa iyo, ngunit sa huli ay wala pala itong kahulugan at kabuluhan gaya ng ginawa ni Solomon? Ano sa palagay mo ang maaaring maituro sa iyo ng ganitong karanasan? So pinahiwatig na sa atin ng Diyos, hindi natin matutuklasan ang tunay at pangmatagalang kasiyahan sa buhay na ito kung ang nagtutulak sa atin ay ang ating sariling nasa ng ating laman. Mas lalong mabibigo lamang tayong makamtan ito kung umaasa lamang tayo sa magagandang nasisilayan ng ating mga mata, matatayog na resulta ng ating pagpupursige para makamtan lang ang mga bagay sa daigdig na ito. Wala ang tunay na pangmatagalan at nakasiyahan sa pagnanasa ng laman. Wala rin sa pagnanasa ng mata. At wala rin sa mataas na naipundar natin. Tingnan natin ngayon ang verses 9 to 11. Kaya't naging dakila ako at ang kahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Nang magkagayoy minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay, at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli lahat ay walang kabuluhan, at pakikipaghabulan sa hangin, at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Point number 3, last na to. Wala ang tunay na kasiyahan sa mundong ito. Nang sabihin ni Solomon, naging dakila ako. Ang ibig niyang sabihin, naging importanteng tao siya. Hindi siya basta importanteng tao, naging importanteng hari siya. Higit pa sa mga nauna sa kanya. Si Haring Solomon ay nagpapahiwatig ng kanyang walang kapantay na mga tagumpay sa lupa. Ano ngayon ang particular na sinasabi niya dito? Yung kanyang tagumpay sa lupa, yung kanyang karunungan, yung kanyang kasiyahan, yung kanyang mga nagawa habang nabubuhay siya dito sa lupa. At nang sabihin niya, ang aking karunungan ay nanatili sa akin, ang point ni Solomon, na kahit na nagpakasasa siya sa kasiyahan, sinasabing pinanatili pa rin niya ang pagpipigil sa sarili at intelektual na pangunawa na pinagmamasdan ang buhay sa pilosopikal na paraan sa halip na mawala dahil sa kanyang pagnanasa. Anong gustong ipahiwatig sa atin dito? Nitong verse 9. Ang tunay na katuparan ay hindi matatagpuan sa pagiging higit sa iba o pag-iipon ng mga bagay. Ito ay matatagpuan at makakamtan kay Kristo na nag-aalok ng kapayapaan, pangmatagalang layunin, na kaibahan sa nakabibigo na paghahanap ni Solomon ng kahulugan. John 10:10, ang mga magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, salvation, at magkaroon nito ng may kasaganaan, lumago,
sa kanilang kaligtasan. So again, ano po ang gustong ipahiwatig sa mga mananampalatayang katulad natin dito? Sa mga hindi mananampalataya? Kung walang paniniwala na may buhay sa kabilang buhay pagkatapos ng buhay dito sa lupa, o maging sa isang banal na layunin, ang pinakadakilang mga nagawa nito sa lupa ay makikita na sa huli ay wala pa rin kabuluhan dahil ang tao ay lilisanin ng mundong ibabaw. Iiwan ng lahat, mamamatay, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, nakatira sa subdivision o sa squatter man, parehong kapalaran, anuman ang antas ng karunungan, kayamanan at kamangmangan. Tandaan, ang tunay na kahulugan at kasapatan ng buhay ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa sukat ng ating mga nagawa dito sa lupa. Awit 107:9, sapagkat Kanyang binibigyang kasiyahan ng nauuhaw at ang gutom na kaluluwa ay binubusog niya ng mabubuting bagay. In verse 10, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain at ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Nang sabihin po ni Haring Solomon ang talata na ito, sinasabi niya dito, siya ay nagpakasasa sa lahat ng makalupang kasiyahan, kayamanan at magagawain, ngunit natuklasan niya ang mga ito sa bandang huli, wala talagang kabuluhan, na kung saan humahantong sa isang konklusyon. Sa verse 11 na ang lahat ay walang kabuluhan at maituturing na parang isang paghahabol sa hangin. Itinatampok ng talata ang pansamantalang kasiyahan ng makamundong hangarin laban sa pangmatagalang katuparan. Isang pangunahing tema sa mga ngaral tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa pamamagitan ng material na mga bagay. Sa mga mananampalatayang Kristiyano, itigil ang paghahanap ng ganap na katuparan sa makamundong tagumpay, materialismo, kasiyahan na kinikilala ang mga ito bilang pansamantala at hindi sapat para sa malalim na pananabik ng ating kaluluwa. Unang Juan 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos nananatili magpakailanman. Sa mga hindi mananampalataya, para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nabubuhay na hindi nakaangkla ang kanilang pag-asa sa isang espiritual o banal na layunin ng Diyos. Ang sinasabi dito sa verse 10, mga kapatid, ang nagpapahiwatig ng isang buhay na nailalarawan sa pamagitan ng isang patuloy, ngunit sa huli ay hindi natutupad sa paghahanap ng tunay na kahulugan nito. Wala talaga. Hindi mo naabot, hindi mo nakuha yung tunay na kahulugan ng buhay sa Panginoon. Last, haba. Sabi doon, nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay. Okay? At ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Ano po ang sinasabi ng verse 11? Nalaman ni Haring Solomon ang manunulat na maging ang kanyang malawak na karunungan at maging ang kanyang mga kayamanan ay walang saysay. Kung titingnan muli mula sa makasanlibutang pananaw, na itinatampok na ang tunay na katuparan ay hindi matatagpuan
sa material na mga bagay o pansamantalang kagalakan, kundi sa isang bagay na walang hanggan. Ginamit dito ang salitang lahat ay walang kabuluhan upang bigyan ng diin ang katotohanan na ang buhay at anumang mayroon sa buhay na ito na pawang hiwalay sa Diyos. Maikli lang at hindi magtatagal, may kahinaan at walang kabuluhan. Sabi nga ni Haring Solomon, isa lamang itong pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, una, walang kabuluhan ang pagsusumikap na hawakan ng makamundong tagumpay at ang kasiyahang dulot nito, sapagkat ito'y mailap at hindi makapagbibigay ng pangmatagalang kasapatan sa tunay na kahulugan ng buhay. At sa panghuling sinabi ni Solomon, walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, pagkatapos maranasan ni Solomon ang kayamanan, karunungan at kasiyahan, walang nakita si Solomon sa ilalim ng araw na nag-aalok ng totoo, permanenteng napala o kasiyahan para sa kanyang kaluluwa. Sa kabuuan, chapter 2, verses 9 to 11, hindi sinabi ni Solomon na hindi siya nakaranas ng kasiyahan sa ginawa niyang eksperimento. Naging masaya naman siya. Nakaramdam din siya ng kasiyahan. Gayun pa man, ang natuklasan niya sa kanyang huling pag-eksperimento na ang kasiyahang kanyang naranasan dito sa lupa, temporary lang. Pansamantala lang. Ano ang gustong ipahiwatig nito sa mga Kristiyanong katulad natin sa maghuhuli? Pinapahiwatig ng verse 11 ang layo ng distansya mula sa pagiging makasarili at makamundong kasiyahan kumpara sa tunay na kasiyahan na matatagpuan lamang sa isang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dahil dito, hinihimok tayo tungo sa pagbuo ng isang buhay na nakasandal sa walang hanggang pundasyon ni Kristo at hindi sa pansamantalang tagumpay dito sa lupa na sa huli ay kumukupas gaya ng itinatampok ng pansamantalang kalikasan ng makalupang buhay at kamatayan. 2 Timothy 2:19, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nanatiling matatag na may tatak na ganito, kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ano naman ang sinasabi nito sa mga hindi mananampalataya pa ngayon? Itong mga ngaral to 11 ay nagsasabi sa mga hindi mananampalataya na ang kanilang pinakamalalim na pananabik para sa kahulugan at kabuluhan ng buhay ay patuloy na mabibigo kung magpapatuloy ka dito, kung mananatili sila sa makamundong mga hangarin. Ito ay magreresulta ng likas na pagkasira ng isang buhay na nabuhay sa ilalim ng araw na walang sinasampalataya ng totoong Diyos. Prinsipyo, ang mga makamundong hangarin tulad ng kasiyahan, kayamanan at pagpapagal, hindi makapag-aalok ng tunay at pangmatagalang kabuluhan at kahulugan at kasiyahan sa buhay. Hamon, anong mga praktikal na hakbangin ang maaari mong gawin sa linggong ito upang ilipat ang iyong pagtuon mula sa pansamantalang layunin ng Diyos, mula sa pansamantalang mga tagumpay patungo sa walang hanggang layunin ng Diyos, marahil sa pamamagitan ng pag-alaala sa iyong manlilikha. May dalawa akong conclusion sa pagtatapos. Number 1, ang halakhak, saya, libangan, alak, at sexual na kasiyahan ay nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan, ngunit hindi nag-aalok ng malalim at pangmatagalang kasiyahan para sa pinakamalalim na kauhawan ng iyong kaluluwa. Pangalawa, ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o material na pakinabang, ngunit ito
ay isang regalo mula sa Diyos na dapat tamasahin sa wastong konteksto ng isang relasyon sa lumikha. Magandang hapon at pagpalain tayo ng Diyos. Tunay nga, na bilang mga nilalang sa mundo, ang ating mga puso ay madaling maligaw at maghanap ng mga bagay na hindi tunay na nakakapagbigay ng kasiyahan. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Isaiah 53:6. Kaya tayo'y lumapit, hindi sa pagtitiwala sa ating sariling katatagan, kundi upang hilingin sa ating pastol, sa ating Panginoong Diyos, na iwasto at itono ang ating mga puso. Siya lamang ang pinagmumulan ng bawat mabuti at perpektong kaloob, ang bukal ng pagpapala. Sapagkat ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-ibig o aninuman ng pagbabago. Santiago 1:17. Tayo po ay magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ang panalangin ito, o bukal ng pagpapala. wala ng kasalanan at tukso. Daramtan mo ko ng lino
Jesus, hinihintay ko muli mong pagbabalik. Dalhin mo sa iyong tahanan, walang hanggan yan sa langit. Amen. Bago po natin muling tawagan si Pastor Rafi, ilang pong mga paalala. Ngayon pong Huwebes, Enero 22, alas 8 ng gabi, ay gaganapin ang ating Tagalog Online Bible Study sa GFC Facebook Live. Inaanyahan po ang lahat sa pagbubukas ng bagong aklat ngayong taon, Santiago ang Panimula. Susunod, kung kayo po ay miyembro ng GFC, kayo po ay magulang na may mga anak na nag-aaral, at kayo po ay nagdi-declutter o namimigay ng mga school books, magkakaroon po tayo ng book swap. Ito po ay gaganapin ngayong Sabado, ika-24 ng Enero, ganap na ika-10 ng umaga, alas 10 ng umaga, dito sa GFC Center para po sa ating simpleng palitan ng mga aklat. Magdala po ng mga lumang aklat ng paaralan o mga chapter books na pambata upang ipamigay sa iba, sa ating mga kapatiran, o kaya na may kumuha ng mga librong ipinamimigay. Makipag-ugnayan lamang po kay na Doc Johnny Samuco o Ate Lara Leal para sa karagdagang mga detalye. Sa hapon naman po ng Sabado, Enero 24, ganap na alas 4 ng hapon, worship our Lord together through a cappella singing, a brief devotional and communal prayer, dito rin po sa GFC Center. Bukas po ito para sa lahat ng miyembro ng GFC. Muli po, alas 10 ng umaga sa Sabado, book swap. Alas 4 na naman po ay sing and pray. At sa February 1, Linggo, alas 3:30 ng hapon, pagkatapos po ng service, gaganapin ang susunod na Members Assembly at Right Hand of Fellowship. Inaanyahan po ang lahat na miyembro ng GFC na dumalo sa ating Members Assembly. At panghuli po, ang Women of Grace Ministry ay nagpapaanyaya sa 2 bahaging serye tungkol sa Christian apologetics laban sa Roman Catholicism. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga paniniwala at tradisyon ng Roman Catholicism? Ang mga tinuturo ba ng simbahang Romano-Katoliko ay naaayon sa Kristyanismong itinuturo sa Bagong Tipan? Ang mga sakramento ba ng simbahan ay nagpapabanal at nakapagpaparapat sa isang tao sa harap ng Diyos? Ang paraan ba ng kaligtasan ng Roman Catholicism ay nagdadala sa buhay na walang hanggan? Matututunan po ang biblikal na pagtanggol ng katotohanan laban sa relihiyong ito upang may kumpiyansa nating may bahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga kapamilya at kaibigang nasa Romano Katoliko. Magsisimula po ito sa February 7, Pebrero 7, at February 21. Muli po, Feb 7 at Feb 21, Women of Grace, Apologetics Against Roman Catholicism. Bukas lamang po ito para sa mga babaeng miyembro ng GFC at kailangan po magpa-register. Mayroong magpa-register po sa tabi po ng sa ating reception table pagkatapos po ng ating service. Narito po muli si Pastor Rafi para sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap sa amin. Nawa nga po, ay bigyan mo kami ng tapang at katatagan na mapagtagumpayan namin ang paghahanap ng kasiyahan sa pamagitan ng sanlibutan ito at sa mga bagay nito. Sa halip, igiya mo kaming mabuti na laging matagpuan namin talaga sa iyo ang tunay na kasiyahan, kasapatan, at tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon, sa aming pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Nawa sa aming pag-uwi, ingatan niyo ang bawat isa, at sa pagbabalik namin sa aming mga trabaho, ay tangan namin, Panginoon, ang mga prinsipyo at mga katotohanan na aming maipapamuhay. Ingatan niyo ang patutuo ng bawat isa upang hindi mapulaan si Kristo at ang kanyang mga salita. Nawa, O Diyos, pagpalain mo kami upang maging pagpapala kami sa aming tahanan,
sa mga trabaho, sa pinagtatrabahuhan namin, o saan mo man kami dalhin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Magandang hapon po at maraming salamat po.